alis ako. Galit ako sa ganyan. Pasensya na. Pero, sa tuwing magsasalita ka, yung boses mo pa lang, hindi ko talaga, hindi kita gusto. May standard naman ako para sa anak ko. Kaya, sana, habang maaga, lumayo-layo ka kasi parang, hindi ko talaga matanggap yung ganyan. So yun guys, good morning, good afternoon, and good evening pong muli sa inyong lahat mga kalingap. Ito muli ang inyong lingkod Batang LU. And ang pag-uusapan naman po natin ngayon guys ay ang muling pagbisita po ng K-Boys doon sa bahay po ni na Melka po para maghatid po ng mga tulong or pahatid po ng mga sponsors and syempre kay Kalingap Rab. So yan guys, at siguro ay napanood na po ninyo ito sa channel po ni sa second channel po ni Kalingap Rab na yung Rab Matubang, at kung hindi pa po ay bisitahin nyo na lang po at panoorin po ng buo dahil ito pong gagawin nating reaction ay hindi po buo yung video, kumbaga pumili lang po tayo ng part na sa tingin ko ay pwede pag-usapan. So yun po guys, and dito po kasi at binasa ko rin po yung mga comments doon na medyo na sila doon sa mga sinabi ng mama ni Melka po pero wag po natin siyang wag po nating ibabash yung mama po ni Melka dahil hindi po natin alam guys kung ito po ay talagang tunay or prank, pero tinapos ko po at inulit ko muli yung natapusin yung video, inaasahan ko na sa dulo ay magsasabi sila na it's a prank. Dahil medyo sanay na rin po tayo kay kay Kalingap Ian na mahilig pong mamprank. So yun guys. So guys, samahan po ninyo ako para magbigay ng reaction at pag-aaralan po natin kung ito ba ay hindi nakasakit kay J. Brad, at kung sakali man po ay may kapupulutan po dito na aral guys. So samahan po ninyo ako. Let's go! Yes, sir. Set kami ha. Nanay, that's po. Si Papa. Hindi naman na ako presentable at bungi. Walang nangipin. Si Norman nga na walang ngipin na Ha? Si Norman, walang ngipin pero laging nakasmile. Ay, bless po. Ganda nga po. Ikasa ko na nabili kay Papa. Yes, ay po. Kamusta po? Ay, okay naman. Katapos pa lang naman pagpatanim ko muna. Grabe. Paano nyo po yung tinaan na kumbaga sa mga tulad nyo, paano nyo yung nagagawa? Kasi yung iba talagang wala eh. Ayaw na nila gumalaw eh. Yung iba. Ay, ang ano po yan, kahit gusto rin gumalaw, kung wala naman gagalaw, hindi man natin. Kaso lang, kung meron naman, kailangan pinag-aralan mo. Kasi kung hindi mo nag-aralan, hindi dapat. Pinag-aralan ko kasi yun. Kaya kinalakihan ko kaya. Ang galing po. Sa real. Si nanay, ang ganda ni nanay, nakasmile. Yun. Ganda ngayon tayo kung maano sila, ang ganda ni nanay. Ay, Kamusta po, Nay? Kamusta na yung boy po natin dito? Ano naman, okay lang. Maganda. Enjoy yung bahay. ako naman ay pinukumusta mo naman kami pala, Gibrad. So, ako naman ako kumusta sa'yo kung kumusta naman kayo ang sama ninyo, kung kayo nagkikita ni Melka, kumusta naman? Ayos naman po. Mababalitaan ko kasi na kuwan. Parang nababalita ko galing sa akin na may umuugong na nagsasabi. Ay, si Gibrad ay ang kuwan. Parang yung siniseryoso niyang pagpasyal kay Melka.
Sabi ko, Nako. ngayon gusto kong malaman kung ano kaya kung totoo daw yun. Hindi naman. Nako guys, meron daw nagkwento kay tatay na palaging magkasama. Ang ang Melbrad. And ngayon ay tinatanong ko totoo. Tingnan ba natin kasi guys, medyo dito mati-trigger talaga si mama ni Melka po and si tatay naman medyo cool lang siya. So pakinggan po natin. Kaya yung ano masasabi mo rin? Kasi ako, gusto ko ay, kumbaga, ang mga bagay-bagay. Ilang taon ka na? Nako yan na. Ano po, 19 po. 19. Opo. Si Melka ay 20 sa March 31. Magka-20 na rin po. Kailan? Sa June po. Ay, pumunta po si Mirka. Parang nag-aaral ka? Opo. Hindi pareho. Gano'n kayo kadalas? Interrogation na to. Gano'n mo kadalas bilang sinul ka doon? Gano'n kayo kadalas nung mag-date? Date ba tawag doon? Ano po? Halos. Parang araw-araw po. Nako. Guys, yun pa lang, no? Yung palang katanungan ng mama ni Melka na kung gaano kadalas silang nagkikita or kadalas binupuntahan ni J. Prad si Melka doon. Medyo, na po yung sagot ni J. Prad dito kasi yung sagot niya na araw-araw ay hindi naman po ganun kadalas mag-shooting po ng Melbrad po So ibig sabihin, itong mga sinasabi ni J. Brad dito or yung kanyang sinabi ay personal na niya yon. So yan po siguro. At doon po siguro matitrigger itong mama ni Melka. Dahil hindi na po niya pwede sabihin na tuwing mag-shooting ng vlog o kaya ganon, ay nasabi na po ni J. Brad guys na araw-araw. Ayun. Napunta po ako ng daig. Baka naman magka-problema ako niya. Mhm. Nakulas dili ka. Nako. Nakulas dili ka. Araw-araw. Diba? Hulis dili no, hindi tama. Hindi Nako. ako sumasang-ayon sa ganyan. Kailangan. Tipid lang. Diba? Hindi yung laki. Ang kabataan sa ngayon, majority, yung nararamdaman nilang sabi daw ay pagtingin daw. Mhm. Pero ang katotohanan, hindi yan pag-ibig. Yan ay kapusukan. Nako. Masasabi mong pag-ibig yan kapag ka umakyat ka na sa edad na 20 pataas, kasi na marami ka nang mararanasan. Pero sa mga ganyang edad, wala pang yan. Kadalasan nga ngayon, marami nabubuntis. Alam nyo guys, ngayon ko lang actually narinig din si ang mama ni Melka na magsalita dito sa vlog ni Kalinga Prab. And alam nyo po, ang ganda naman kanyang ang ganda yung kanyang mga sinasabi. Ito ay parang eye-opener po sa mga kabataan. So, tuloy po natin. At Kasi nga, natitrigger yung palagi kayong magkasama. Mhm. Natitrigger na yun yung emotion ninyo sa isa't isa. Tama. Pasasaan ang ending nun? Sa tingin mo, lalaki ka. Anak ko babae. Naalagaan ko lang si Melka. Nako. Inaalagaan daw niya si Melka guys. So, talagang personal na yung sinasabi ni J. Brad guys. So, tuloy. Kaya lang parang Seryoso na. Pero hindi pa Mhm. dapat eh. Kasi Hindi pa dapat. nag-aaral pa mga bata. Kumbaga, may mga panahon kasi kailangan na ipaghintay mo na. Pero Tama. pag kasi madalas parang basta palaging palaging maraming nadadala. Maraming na papahamak yung damdamin, nagtitrigger yun. Hanggang sa may mangyari hindi maganda. Tapos, Tama. Yan dilikat. Mahirap. tapos kung alaman nila na hindi pa pala, ay,
Naroon si kabataan. Para kasi ano, pag laging magkasama, O, iba yun. halimbawa, ito, kahoy, basa. Lalagyan mo ngayon yan ng mga, halimbawa, karton, tapos susunugin mo. Masaya. Kahit basa yan, kapag nadarang yan ang nadarang sa init nung ilalagay mo na pangsiga. Naintindihan mo? Ibig sabihin mo? Oo. Kapag harap, masusunog rin siya. Magti-trigger yung ano. Kasi mawawala na yung matutuyo siya. Hanggang sa Ang ganda naman, ano? Ang ganda guys nung ginawang ehemplo ni nanay at ni tatay regarding nga po sa basa na kahoy. Kapag itinabi mo yung apoy, katagalan ay matutuyo yan at magliliyab. Ganon din po ang damdamin ng mga tao kapag palagi na magkasama ang isang lalaki at isang babae. Sabihin man natin na walang relasyon. Pero kung palaging ganon ang nangyayari, laging magkasama, pwedeng matukso at lumiyab po yung emosyon. So yun po ang ibig sabihin ni nanay. kita na siya ng apoy. Sino Yun. siya? Ha? Palagi mong iminumotor si Melkay na angkas. Si Brad. Opo. Palagi. Ano, gano'ng kadalas yung palagi? Araw-araw? La? Ano naman po pag pag malabas lang po. Ayan. Kumbaga sa kahoy ikaw yung kahoy na, ikaw yung pansiga. Tapos si Melkay yung kahoy. Dinadala mo yung emotion. Kapag Yun. palaging ganun, saan uuwi? Diba? Hindi, at saka hindi ko naman niluwal si Melka. Hindi ko pinagbunti siya ng anang siyang labuan. Para sa ngayon ganun na lang ang mangyari. Malayo pati sa puder namin. Ayun, grabe guys, no? Kumbaga ay, kung pakikinggan at i-analyze po nating mabuti yung sinasabi ni nanay, ay talagang karapatan po niya na sabihin iyon na hindi niya iniluwal o pinagbuntis si Melka para kung sakasakali ay ganun-ganun lang ang mangyari sa kanya, no? And maintindihan po natin si nanay, ganun din si tatay, since mga hindi po sila nakakakita talaga, so yung kung paano nila protektahan si Melka ay through words ay talagang nasasabi nila yung kanilang totoong nararamdaman po at talagang may karapatan sila na protektahan si Melka. Gawa nga po ay siya ba yung panganay guys and siya po yung inaasahan nila ngayon. So protect Melka. So yun po guys ang aking sariling pagkakaintindi po dito. Kaya tuloy po natin. Honest ako. Hmm? Galit ako sa ganyan. Pasensya na. Pero sa tuwing magsasalita ka, yung boses mo pa lang, hindi ko talaga, hindi kita gusto. Nako. May standard naman ako para sa anak ko. Nako. Guys, ulitin nyo na lang po dyan sa inyong gadget kung ano po yung mga sinabi ni nanay, no? Pero mabigat po. Mabigat din yun. Talagang ang kanya si J. Brad na tuwing magsasalita, si J. Brad at boses pa lang, hindi na gusto ni nanay. At prinang ka nga na hindi niya gusto. At may standard daw siya. O yun, matindi yun, guys. Nako, paano to, J. Brad? Prinang ka na ni mama ni Melka. Alam niyo guys, malalim po magsalita si ang mga magulang ni Melka. Siguro na-develop yun, yung ganung sa kanila, gawa nga po nang nawala yung kanilang paningin. Di ba po, yun ang pagkakasabi sa mga senses natin. Pag may nawala, ay merong lumalakas na ibang senses natin. So yun siguro guys, no, tumindi yung kanilang pakiramdam. Kumbaga parang alam na nila kung anong pwedeng mangyari kay Melka kapag palagi magkakasama. Pero guys,
ito naman, para kay, kung iintindihin natin, maganda naman yung sinabi siguro ni nanay, talagang, pero para kay J. Brad, masakit po yun. Masakit po yun. Pero alam nyo guys, bilang ang isang lalaki, kung sa akin ito sinabi ng magulang ng isang nililigawan ko or girlfriend ko, I will take it positively. Gagawin ko itong isang malaking challenge at papakita ko sa mga magulang nila na ako ay karapat-dapat para sa anak nila. Yun. Sorry. Grabe. Tatay, pasensya na po kung ganyan po yung nalaman niyo po. Napunta lang naman po ako doon para magdala ng ulam. Ibenta po. Tapos naglabas lang po kayo para i-treat lang po siya. Tinitreat ko po siya. Kung napunta lang po ako dito ng nanga po. Ay ng live po. Sa iyo lang yun. Pero meron yan epekto o bad effect. Pasensya Ganun. po. Ano po, Nay? Tayo, malinis naman po yung intention ko kay Lalita. Sa anak niyo Nako. po. So, kung i-analyze natin guys, hindi na po yung mga pinag-uusapan nila, lalo na yung mga sinasabi ni J. Brad, hindi na po kasali yun sa parang love team. Kumbaga parang personal na po yan di ba? Dahil ang love team, ginawa po yan, na parang hindi naman masasabing katuwaan, pero pang-entertain po yan. Pero kung magkakahulugan ng loob, ay ibang usapin na rin po yun. Personal na nila yon. At itong mga sinasabi ni J. Brad ngayon ay mukhang personal na po ito. Kaya mukhang lalong matitrigger po ang mga magulang ni Melka. So tuloy natin guys. Alam ko lang po yung tama at mali na gawa. Madaling sabihin na alam mo, malinis. Wala naman nagsasabi na rin. Lahat naman ng mga kabataan ngayon pag ganyan ang sitwasyon, sasabihin na yun. Pero ang akin kasi dito ay, halimbawa, mabuti kung hindi na. Paano kung matrigger kayo? Yun. Di ba? Lalaki ka. Babae anak ko. Bata ka pa, nag-aaral ka din. Unahin mo din yung sarili mo. Sabi mo, may mga magulang ka din. Na naghihintay Grabe. umaasa na isang araw, si Gibran ay isa na rin engineer o anong pa man, etc. Ang ganda po guys, kumbaga ako, narinig ko na rin before sa aking mga magulang. Pero mga sinasabi nila talagang, hindi ko ina-expect na ganito magsalita talaga yung mama ni Melka. Ang daming mapupulot po na magagandang aral. Yun nga lang, ang medyo mabigat lang po yung pagkakasabi niya kanina na ayaw niya kay J. Brad. And may pagka-authoritative siya. Kumbaga talagang authority. Parang yung kanyang personality ay gano'n po, authoritative siya. And may karapatan naman po siya na protektahan si Melka, di ba guys? Maintindihan po yan ng bawat magulang na ang anak ay babae. Siguro guys, lahat. Or kung hindi man lahat, ay nakakahigit, ay maiintindihan po siya. So tuloy po natin. Yun ang hinihintay. Pinakamaganda yun na sa magulang. Pinakamasayang araw. Huwag mo namang ipagkait sa magulang. Lalaki kapatid. Ang ganda. Mas ano ka. Pero sa ganyang sitwasyon, delikado. Pwede. Kaya, ewan ko lang. Pero sana nga. Pero nakaimil ka din yan. Makulit ito, batokan ko din to. Wala. Naitay, pasensya po talaga na. Pero papatunayan ko naman po sa inyo talaga. Yan. Napatunayan na sa edad mong yan? Mapapatunayan mo? Paano mo masasabi? Ilang taon ka na? Now, to 20 po, Nay. Oh. Sabihin ko sa'yo, Noy, may gatas pa nga labi mo.
Nako, Marunong ka ng salitang patutunayan? Madali nga magsalita ng ganyan. grabe guys, no? Talagang prangkahan yung mga sinasabi ni nanay. Pero pero iniintindi ko guys, tama siya eh. Tama siya sa mga sinasabi niya. Kumbaga ang pinaghuhugutan ni nanay ay ang mga kwento na mga nangyari na dahil kadalasan nga po, di ba, ang daming napapariwara dahil sa mga maagang na in love daw, nagkaroon na relasyon, tapos pagkatapos may mangyari, iniiwan ni lalaki, yung babae, buntis, yung mga ganon. Siguro yun yung ayaw na mangyari ni nanay kay Melka. Pero tingnan mo naman yung edad mo. Parang parang sa mga sinasabi mo, parang meron ka ng ginagawa. La? Sa anak ko. Nako, yan minsan mahirap yung sagot ng sagot kasi tulad ni nanay, talagang hindi mo basta-basta yan. Ayan, lalo tuloy nagduda na baka daw may nangyayari na. Kung ang pagbabasihan ay ang pamamaraan ng mga isinasagot po ni J. Brad na patutunayan daw niya. Nako, iba to. Kasi, pasensya na, pero siguro kahit tanungin mo yung nanay mo, kwento mo yan, magagalit sa'yo. At siyempre, maiintindihan nun yung nararamdaman ko. Nanay Pwede, ako pwede. May pangarap ako sa anak ko. Hindi naman pangarap na matatawag yung patutunayan ang alin. Ang sinasabing pag-ibig hindi yung yakapan, halikan, hindi yun. Yung makikita kung saan, hindi yun ang pag-ibig. Nako. Ang pag-ibig ay yung iaayos mo ang sarili mo. Guys, meron binanggit si nanay na hindi yung yakapan, halikan, na makikita kung saan. Ibig sabihin, may nagsumbong talaga na gano'n ang mga nangyayari sa dalawa na ito. Naku, Diyos ko, iba to. Tuloy natin. Unahin mo yung mapapabuti yung sarili mo nang kung ikaw na yung dumating sa punto na magmamahal ka nga, pipili ng babaeng makakasama mo. Magagawa mo na magiging mabuti rin siya sa poder mo. Mapapabuti. Ibig sabihin, kung kaya mong i-provide ang sarili mo, kaya mo nang bumili ng pantalon, ng sapatos, etc. Yung magiging mamahalin mong babae, kayang-kaya mo rin ibigay yun. Yun ang sinasabing pag-ibig. Hindi matatawag na pag-ibig yung makikita kayo kung saan. Nako. Patutunayan ko, hindi yan. Yan ang pag-ibig. Kapusukan, yan ang katotohanan. Kaya, sana, habang maaga, lumayo-layo ka kasi parang, hindi ko talaga matanggap yung ganyan. Ako guys, medyo pabigat po, And kung iintindihin po natin, mas maganda siguro na ang sagot ni J. Brad is wala naman silang relasyon. Kumbaga at gusto nila pareho ni Melka na magtapos sa pag-aaral para kung sa ganon, mas maganda yung kanilang magiging future. Yun siguro yung inaantay ni nanay na sasabihin ni J. Brad. Kanya nga lang, ang nasagot ni J. Brad ay patutunayan, kaya lalong parang nagalit ang nanay ni Melka. Pero actually, tama po naman yung tama lahat yung mga sinasabi ni nanay. May kabigatan nga lang kung paano siya magsalita. Pero kung iintindihin po natin, ay talagang parang natural or normal lang yon para sa isang magulang. Lalo na babae nga po si Melka Pero yung last na sinabi niya na gusto niyang habang maaga pa, lumayo-layo na daw siya. Lumayo-layo na daw si Mel Brad. Paano na yung ngayon dyan? Pagka lumayo si J. Brad, paano na pa yung vlog nila
na Mel Brad. Ako, dito na kaya magtatapos ang Mel Brad, guys. Sana naman magkakaintindihan man sila. Actually, guys, subukan nyo panoorin ito na buo. Ang inaabahan ko talaga ay ang sasabihin nila sa dulo na prank. Pero wala talaga, guys, wala talagang sinabi. Grabe. Pero sige, tuloy po natin, guys. Ben. Papa. Siya. Ano siya? Wala siguro. Kami siguro. Kasi kakausapin ko ng sila papaliwanag ko sa kanya. Yung na Sige. Mauna na rin ako. Grabe. So yun, guys, no? Overall po sa aking mga narinig sa magulang ni Melka, isa lang ang ibig sabihin. Kumbaga talagang pinoprotektahan nila si Melka sa maaring mangyari nga po na hindi inaasahan dahil ayaw nila yung palagi sila magkasama. Kahit walang vlog, magkasama. Yan nga, sinasabi rin naman ni J. Brad na madalas silang magkita. Yun ang ayaw ng magulang dahil baka nga po daw madarang at may mangyaring hindi maganda. So yun, guys, baga pa-comment naman din po yung inyong opinion kasi ito opinion ko lang din po ito bilang isang magulang din. Kumbaga naintindihan ko rin yung mga sinasabi ng nanay ni Melka. Although may kabigatan siya magsalita, pero siguro ganun talaga yung personalidad niya, Yun lang po, guys. And maraming salamat po muli sa pagsama ninyo sa akin sa maiksing vlog na ito, And abangan po natin, sana nga po sana lang may continuation pa ito at sana'y sabihin nila na prank. Pero ipagpalagay na lang po natin na ito ay hindi prank. So yun, may karapatan din. At talagang may karapatan, I should say, yung mga magulang ni Melka na protektahan siya. So yun lang po, magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload at huwag po natin kakalimutang suportahan ang buong Team Kalingap po sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, Kalingap Partners, Kalingap Viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat and lalo-lalo na rin po sa aking mga subscribers. Ganun na rin po, guys, suportahan din ang mga lehitimo na Kalingap Reactors. So yun, maraming salamat, God bless at bye-bye po muna pansamantala. Bye.